serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radio Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.925 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ako po si Ven Blones. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. Kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala, iniimbitahan po namin kayo na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radio Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Ang tabayanan, sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa ating mga balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang komemorasyon na ika-125 taong anibersaryo ng unang Republika ng Pilipinas sa Baraswain Church sa lungsod ng Malolos, Bulacan, Martes, Enero 23. Ang selebrasyon ay binubuo ng ilang mga aktibidad na nakaangkla sa 125th anniversary of the Philippine Independence and Nationhood 2023 to 2026. Ito ay alinsunod sa Administrative Order No. 8 na pinirmahan ni Pangulong Marcos noong Abril 28 noong taong 2023. Ayon sa National Historical Commission of the Philippines, itinatag ang unang Republika ng Pilipinas matapos inunsad ang Malolos Constitution noong 1899 na siya namang pumalit sa revolutionary government na nilikha ni dating Pangulong Emilio Aguinaldo noong 1898. Ito ang tinuturing na kauna-unahang Democratic Republic sa Asia. Narito ang naging mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa naturang selebrasyon. We are gathered here today where the cornerstone of our republic was first laid, where our journey to nationhood was catapulted forward by the unstoppable will of our people to be free. We draw strength from what has transpired on these hallowed grounds 125 years ago. The same force drives us today to attain the vision that was set forth by our founding fathers. Under challenging times, in a changing world with complex problems, the history made here continues to inspire us to overcome the obstacles that stand in the way of our nation's march to progress. The architects of Asia's First Republic chose this church to unfurl before the world our blueprint for a nation with a complete plan designed to shelter people under a canopy of rights wide enough to host diverse ideas and strong enough to protect lives, freedom, and property. They enshrine democracy's vibrancy and virtues in the Constitution as they wrote a Bill of Rights, an elected legislature, an independent judiciary, which today
are hailed as some of civilization's greatest achievements. In these halls, the new nation is made, and its debut before the world unveiled a democratic order based on the rule of law. To a world skeptical of a former colony's capacity for self-rule, the Malolos Republic erased all doubts. To the Filipinos who liberated their own selves by blood but were doubtful that the promises of a revolution could be redeemed, the Malolos Republic raised their hopes once again for a brighter tomorrow. We continue to live in the infrastructure of the state that they had envisioned. The rent we pay, so to speak, is what is expected of us as stewards of that legacy, making our economy sound, our democracy stable, our future secure, and our nation strong. So today, as beneficiaries of their heroism, we pledge to continue to pay those dues. For that is the only way that we can honor those who founded this republic, those who fought for its ideals, and those who fell in the war. And the fight continues up to this day. Because while the great cause of freedom endures, it still faces threats, some shocking, some subtle, but all met with the same resolve. To those who trample our sacred shores, the spirit of Malolos commands us to resist you, for the territory our forefathers fought for is unconquerable. But the wars we fight today involve no armies to be crushed or trenches to be overwhelmed. They require no bloodletting, no rushing of barricades. They are harder to vanquish, and they exact a toll of hunger, poverty, and disease that claim more lives than any armed conflict. Their defeat requires the new weapons of the day, forged by patriots, to be wielded against enemies neither take no prisoners nor cede any ground. We have been waging a war against hunger with farms as battlefields, because a republic that does not feed its people will be consumed by their anger. We have been building better and more hospitals and schools, for our democracy can only be healthy and informed if we are free from sickness and ignorance. We have been bringing water and energy to every home, for freedom cannot bloom when people are parched and their homes remain dark. We have been working for the higher income and better jobs to emancipate our people from the bondage of poverty. For a republic is impoverished if only a few are enriched. The fruit of democracy tastes bitter to those who cannot partake. We have been striving for equal treatment before the law, for rich and the poor alike, and for the speedy dispensation of justice. After all, if justice can be bought or delayed, so too can freedom. We have been cleaning and lighting our streets to free our people from fear, for crime and disorder do not only affect life, liberty, and economy, they paralyze our people, shred our social fabric, and prevent the pursuit of happiness. We continue to be unrelenting in securing peace from all quarters, for freedom cannot thrive in chaos. It cannot exist with those who preach intolerance or seek tyranny. Most importantly, we have been working to forge a national unity based on ideals larger than ourselves, for a cause higher than we are. A divided republic can never prosper. When fractured into tribes, cliques, and factions, its attention is divided by the petty, and its energy is distracted away from the grand dreams we have for our nation. These cracks were present when the Malolos Republic was born. Nonetheless, these fissures did not prevent our cohesion into a republic. But on the contrary, it fueled the imperative that our fragmented island shall rise as a united nation. This remains the vision with which we are guiding our nation today. Bagamat mahigit isang siglo na ang nakaraan, isinasa buhay natin taon-taon ang diwa na ang kabayanihang ipinamalas sa atin ng ating linlahay. Higit pa sa mga pagsariwa ng kanilang kadakilaan at mga sakripisyo,
binibigyang buhay natin sa ating puso at mga gawa ang kagitingan, katapatan at pagmamahal sa bayan. Ngunit hindi maikakaila na patuloy pa rin ang laban ng bayan sa banta ng sakit, ng kahirapan, kalamidad at iba pang uri ng mga panganib. Kaya naman, makakaasa kayong magiging karamay ninyo ang pamahalaan sa pagharap sa mga pagsubok na ito. Patuloy kaming nagsisikap na pangangalagaan ang ating mga kababayan mula sa iba't ibang uri ng katawalian, pang-aabuso, kawalan ng katarungan. Ang bagong mukha po ng pamahalaan sa ilalim ng bagong Pilipinas ay may mga matang mula sa mga suliranin. May mga taimtim na nakikinig na hinaing ng sambayanan. May boses na handang magtanggol sa naaapi at hinggit sa lahat, may pusong naglilingkod para sa mas maginhawang buhay ng bawat Pilipino. Bawat isa sa atin ay may tuturing na bayani ng ating makabagong panahon. Tayo ang tagapangalaga ng ating henerasyon. Kagaya ng mga haligi ng Republika ng Malolos, paigtingin natin lalo ang pag-ibig sa bayan upang maisulong natin ang isang mapagpalaya, mas maunlad at tunay na maginhawang bagong Pilipinas. Mabuhay ang mga Pilipino, mabuhay ang ating Republika. Maraming salamat at magandang umaga po sa inyong lahat. Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, dumalo si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. para sa opisyal na paglulunsad ng Lung Transplant Program o LTP ng Lung Center of the Philippines o LCP at National Kidney and Transplant Institute o NKTI Martes, Enero 23. Bilang bahagi ng kolaborasyon sa pagitan ng LCP at NKTI, ang programa ay isang milestone sa pagpapaganda ng mga serbisyong pangkalusugan sa Pilipinas dahil makapagbibigay daan ito sa life-saving treatments para sa mga nangangailangan ng lung transplant sa bansa. Ang LCP at NKTI ay parehong naitatag sa pamamagitan ng Presidential Decrees noong 1981 na pinirmahan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Narito naman ang naging mensahe ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa naturang kaganapan. Today we celebrate the collaboration of two hospitals, which more than neighbors are partners in battling diseases that inflict pain on our people and on their pockets as well. They also share one significant trait, and that is courage, in full display when COVID-19 was on a rampage. The trenches, where frontliners in white coats made their defiant stand, run through these two hospitals. You saved many, many, many lives. If there is one postcard of grit which captured your stubborn resistance, it was that of the Lung Center personnel, fashioning PPEs out of garbage bags in the very beginning when we could not get enough of these PPEs, when the influx of patients overran all our supplies, as we were unprepared for such a plague that to befall our country. And when I saw that picture captioned with a call, "Laban lang," ito yata ang fighting slogan nyo, "Laban lang." I found myself catching my breath, what breath I could catch, because I was suffering from COVID myself and was still trying to recover. It was unfortunate because it's the first time in my life that I go to the doctor and I ask them what's happening to me, and the doctors would tell me, "We are not quite sure." And the next question, of course, is how do I get better? And the answer also is, well, we'll try everything, but we're not quite sure yet. Of course, we have grown. It has improved greatly since then. And that is something, then that is why the Lung Center
having been a long-time asthma and allergy sufferer, has been something that I can understand and sympathize with very, very closely. Nais namin ipaabot ang aming taus-pusong pasasalamat dahil sa inyong katapangan. Your gallant acts do not fade with time. Then gratitude has no expiry date either. In LCP and NKTI, these words ring true. Never was so much owed by so many to so few. While the pandemic is over, the diseases which prompted the establishment of the LCP still remain, and in increasing numbers. It is evident in the country's top 10 tally of morbidity or leading causes of sickness, wherein pulmonary-related ailments occupied numbers 1, 5, 7, and 9 in 2022. As to leading causes of death, pulmonary-related diseases took up the 6th, 7th, and 10th slot in the same year. These are more than numbers, because behind them is an immeasurable amount of people whose lives have been degraded, whose dreams have been shattered by disease that bankrupt a family as well as the patient. The partnership between LCP and NKTI can be a template in which hospitals pool their resources and share assets to boost patient care and improve bottom lines. The launch of the LCP and NKTI lung transplant program is an application of the proven maxim that two heads, two hospitals, are better than one. This creates the infrastructure for lung transplants in the country, with the first one to be done within 2024. I wish you Godspeed in this endeavor. I know you will succeed because you are torchbearers of the tradition of bold and brave initiatives upon which medicine has advanced and diseases have retreated. It is the same grand vision which prompted the establishment of the LCP and the NKTI and the Heart Center during an era when great things were not only dreamed of, but developed. Build Better More is of the same ethos, which should animate us today to march forward instead of just running in place. We should stop being content with the piecemeal or belittle big dreams as too ambitious, too difficult, but instead embrace the audacious if we want to leave a better world than we found it. We will begin by learning from the rich trove of lessons that the pandemic has left us. Through the Doctors to the Barrios program, we are training doctors because their development is critical to the realization of universal health care. Through the Regional Specialty Centers Act, we have established 131 functional specialty centers nationwide, 9 of which are designated as lung specialty centers to bring lung care closer to our people. By 2028, we aim to establish an additional 179 specialty centers, 7 of which are dedicated as lung care centers. Through an expanded nursing education program that CHED and DOH is implementing, we are addressing the current shortage of this essential health workforce while ensuring their future supply. All of these support what the LCP NKTI lung transplant program seeks to achieve: to provide competent, committed, and compassionate care to our people. So in closing, let us remember that healthcare is our covenant with the people, a public commitment driven by neither political agenda nor personal legacy projects. In this hospital where heroes walked and worked, may this program be a testament to our unwavering duty to serve the Filipinos. I cannot forget my father's advice to me, and he said the first service that government must provide to its people is healthcare. And because no matter how successful a society is, no matter how wealthy a person is, that wealth and that success they cannot enjoy if they're not enjoying a good health. Again, congratulations to the LCP and NKTI. Mabuhay kayong lahat. Maraming salamat sa inyong serbisyo. Maraming salamat sa inyong sakripisyo at ang patuloy ninyong trabaho para alagaan ang taong bayan ng Pilipinas. Thank you and good morning. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr.
Ang Pilipinas Ngayon, kasama si Ven Blones. Inilabas na ng Malacanang ang kautusan na pirmado ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. para muling maging aktibo ang Task Force El Nino. Sa ilalim ng Executive Order No. 53, nakasaad ng pangangailangan na masiguro ang kabuhayan ng mga Pilipino sa gitna ng tagtuyot kasabay ng pagpapaigting sa long at short-term solutions ng gobyerno upang masiguro ang seguridad sa pagkain, tubig at enerhiya sa bansa. Pamumunuan ng kalihim ng Department of National Defense o DND ang task force sa ilalim ng Office of the President, habang magsisilbing co-chairs ang kalihim ng Department of Science and Technology o DOST, o magsisilbing co-chair ng ang kalihim ng Department of Science and Technology o DOST. Samantala, magsisilbi namang miyembro ang mga kalihim ng Department of Environment and Natural Resources, Department of Agriculture, Department of Health, at National Economic and Development Authority. Ang task force ang mangunguna at magmo-monitor sa mga gagawing pagkilos ng mga tanggapan ng pamahalaan upang mapabilis ang pagsasakatuparan ng mga programa, proyekto at mga plano para pagaanin ang epekto ng El Nino sa bansa. Huhugutin ang pondo ng task force sa kasalukuyang pondo ng mga miyembrong ahensya na tutukuyin ng Department of Budget and Management o DBM. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Samantala, posibleng maramdaman ang pinakamainit na temperatura sa buwan ng Marso hanggang Abril. Ayon sa Pag-asa, posibleng umabot sa 40 degrees Celsius ang temperatura sa ilang bahagi ng bansa sa mga nabanggit na buwan. Sinabi ni Pag-asa Weather Services Assistant Chief Ana Liza Solis na naitatala ang matataas na temperatura sa kasagsagan ng El Nino. Anya, posibleng pumalo sa 40 degrees Celsius ang temperatura sa Cagayan Valley Region. Dahil dito, inaabisuhan ng Pag-asa ang publiko na ingatan ang kalusugan sa mga ganitong panahon. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Umaasa ang National Security Council o NSC na ipatutupad ng China on ground ang mga napagkasunduan ng Beijing at Maynila na palalimin pa ang konsultasyon at pababain ng tensyon sa West Philippine Sea o WPS. Ito ang pahayag ni NSC Assistant Director General Jonathan Malaya kasunod ng pinakahuling insidente ng harassment o pagbuntot ng Chinese Coast Guard o CCG sa mga Pilipinong mangingisda na humahango ng seashells sa nasabing lugar. Sa Bagong Pilipinas ngayon, nagpahayag ng pagkondena ang opisyal sa aksyon na ito ng China. Maganda sana niya ang simula ng 2024 lalo't naging maayos ang misyon ng pamahalaan sa ibang features na hinahawakan nito. Bukod dito, katatapos lamang rin anya ng bilateral consultation mechanism ng dalawang bansa nitong nakaraang linggo, ngunit ganito naman anya ang ginawa ng China. Ang Pilipinas Ngayon, kasama si Ven Blones. Mga retiradong general ng Armed Forces of the Philippines muling tiniyak ang suporta para sa pamahalaan. Kaugnay nito, pinabulaanan ng mga general na sinusuportahan ng Philippine Military Academy o PMA alumni at iba pang grupo ng AFP retirees ang umano ay destabilisasyon o planong pagpapabagsak sa Administrasyong Marcos Jr. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. 4 na grupo ng retiradong military generals ang humarap kay Speaker Martin Romualdez nitong Lunes upang ihayag muli ang buong suporta kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa liderato ng Kongreso. 22 dating general ang dumalo sa naturang pulong na inorganisa ng Philippine Military Academy Alumni Association, Association of Generals and Flag Officers, Philippine Military Academy Retirees Association at National ROTC Alumni Association. Dito pinabulaanan nila na sinusuporta
susuportahan ng PMA alumni at iba pang grupo ng AFP retirees and destabilization plot sa Administrasyong Marcos Jr. Sabi pa ni PMA AAI Chairman at CEO Retired Admiral Danilo Abinoha, hindi lang PMA ang sumusuporta sa Pangulong Marcos Jr. ngunit maging ang iba pang military school ng Navy, Air Force at Coast Guard. Iprinesenta naman ni Retired General Raul Gonzalez ang resolusyon ng Class 75 ng PMA na kumukondena sa anumang hakbang para sirain ang economic, social at political gains ng kasalukuyang administrasyon. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines o AFP na hindi natuloy ang Rotation and Resupply o RORE mission nito para sa Ayungin Shoal dahil sa technical difficulty ng kanilang sasakyang pandagat. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margareth Padilla, tinutukoy dito ang Unaiza May 1, isa sa mga regular na ginagamit ng militar para sa RORE mission nito. Hindi nagbigay ng detalye si Padilla sa nabanggit na technical difficulty para sa seguridad. Samantala sinabi ni Padilla na sakaling maging maayos na ang naturang sasakyang pandagat, saka lamang ipagpapatuloy ang panibagong RORE mission. Samantala, tiniyak ni Padilla na may mga pagsasanay na ang mga Pilipinong sundalo sa anumang sitwasyon sakaling maantala ang resupply mission sa Ayungin Shoal. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Nasa Pilipinas na si United Nations o UN Special Rapporteur Irene Khan para suriin ang human rights mechanism sa bansa, partikular sa malayang pamamahayag. Ayon kay Presidential Task Force on Media Security o PTF-MS Chief of Staff Jairo Go, mananatili si Khan ng 10 araw sa Pilipinas para makipagpulong sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para suriin ang human rights mechanism sa bansa. Walang opisyal na schedule si Khan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakatakda namang bumisita si Khan sa Manila, Cebu, Tacloban at Baguio upang makipagpulong sa mga lokal na pamahalaan ng mga nabanggit na lugar. Sinabi ni Go na inaasahang magbibigay si Khan ng rekomendasyon kung paano mapapaunlad ang human rights mechanism sa bansa. Aniya makakatulong ito para matugunan ang kaso ng pagbabanta, gender inequality at fixed mechanism sa mga ahensya ng gobyerno na may public information offices. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Tiniyak ng Office of Transportation Cooperative o OTC na sapat ang mga bibiyaheng jeep sa lahat ng ruta sa buong bansa sa Pebrero 1. Ayon kay OTC Chairman Andy Ortega, prioridad ng gobyerno na punan ang mga jeep na hindi nakasali sa konsolidasyon. Dahil dito magbibigay ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng special permit sa mga operator para makadaan sa mga ruta ng mga hindi nakasali sa konsolidasyon. Tiniyak ni LTFRB Chairman Teofilo Guadis III na magpapakalat ang ahensya ng rescue vehicle para bumiyahe sa mga ruta na kakaunti ang mga jeep. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Nagbabala ang isang cyber security firm sa mga kumpanya sa Pilipinas hinggil sa pagtaas ng mga insidente ng ransomware ngayong taon. Ang ransomware ay isang cyber attack o data hostage kung saan kailangang magbayad ng ransom o malaking halaga ang malalaking organisasyon upang mabawi ang access sa data at system. Ang detalye ng balitang ito mula kay Jolly Mar Acuyong.
Nagbabala ang cybersecurity firm na Fortinet sa mga kumpanya sa Pilipinas hinggil sa pagtaas ng mga insidente ng ransomware ngayong taon. Sa isang survey na isinagawa ng International Data Corporation o IDC, ang ransomware attack at phishing ang mga naitalang pangunahing banta sa cybersecurity sa bansa. Ang phishing ay isang aktibidad kung saan nakatatanggap ng mga kahina-hinalang link ang mga individual mula sa mga hacker sa pamamagitan ng pagpapadala ng text at email. Ito ay humahantong sa mga peking website kung saan maaaring makuha ang personal na impormasyon. Samantala, ang ransomware ay karaniwang tinatarget ang malalaking organisasyon sa pamamagitan ng isang cyber attack o data hostage kung saan kailangang magbayad ng ransom o malaking halaga upang mabawi ang access sa data at system. Patuloy na pinaalalahanan ang lahat na maging mapanuri at mapagmatsyag online. Mula RP3 Alert, ito si Jolie Maracuyong para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Yan po ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayanan naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Lawag, Regional Mobile Force Battalion 1 naghatid ng food packs at nagkabit ng solar light sa pamilya sa Bangi, Ilocos Norte. Ang detalye ng balitang ito mula kay Rani Dorilag. Naikanti ayuda ti pamilya maganaken na imontar ti solar light iti pagtengan da iti barangay Masikil iti ili ti Bangi, Ilocos Norte. Diniget bawen ti Ardis Impact Project Pailaw nga inpatungpal ti 101st Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 1 ang nakabase ti Bangi Patrol Base. Idadalwan ni Police Chief Master Sergeant Larry Flor Sagadraka. Kadwa ti Bangi Patrol Base iti miyembro ti Retooled Community Support Program iti bawen ti supervision ni Police Captain Jomar Muchong a company commander. Naikanda Mrs. Trix magana iti food packs ang naglaon ka dagiti grocery items, agraman ti hygiene items, kinmay sa solar light, anayon na silaw da iti rabi, nagkukumunan dagiti kameng ti pulisya, tingatang da ka dagiti ayuda, anaytad iti nasaw a pamilya. Napalausmet ti bragyaman ni Mrs. Magana iti tulong nga inpaay ti kapulisan iti Region 1, ang nakabase ditoy Ilocos Norte. Manipod iti Radyo Pilipinas Lawag, Rani Dorilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Rani. Yan ang ulat mula Lawag. Dumako naman tayo sa Agoo. Mahigit 2,000 magsasaka ng palay sa Balawan, La Union nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa RCEF program ng Department of Agriculture. Ang detalye ng balitang ito mula kay Albert Kawile. Agtultuloy ti panangipaay ti gobyerno ti tulong kadagiti manalon ti pagay tapno mapasaya ti produktibidad dagitoy ken mapaado ti matgidanda iti bayad ti liberalisasyon ti palusiya ti panagtagilako ti pagay ken ti kumarkaro ang epekto ti El Nino ditoy pagilyan. Itay lang napalabas alawas indawluan ti Departamento ti Agrikultura iti panakipagtinulong ti gobyerno lokal ti Balawan, La Union nga idadawluan ni Mayor Aleli Concepcion ti panakaiwaras ti 5,000 pesos kada maysa kadagiti 2,000 pitugasot 52 manalon ti ili. Pasit pailang daytoy ti Rice Competitiveness Enhancement Fund, Rice Farmers Financial Assistance ti Departamento ti Agrikultura. Ponteriya daytoy nga inisyatiba dagiti manalon, tinaduma-duma a barangay ti uneg ti munisipyo, espesipiko dagiti nairehistro iti sidong ti Registry System for Basic Sectors in Agriculture, muna RSBSA, nga adan ti taltalunan nga agrokod ti 2 hektarya wenno na bababa. Napalalo matiragsak dagiti manalon na nakaawat ti tulong, kiting karida nga usaranda na saya at tinaypay kadakwada, tapno mapasayat pa iti kasasada. Manipod RP Ago, Albert Kawile para kay Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Albert. Yan ang ulat mula sa Agoo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon.
Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Morongan. Agricultural materials ipinamahagi sa mga magsasaka sa bayan ng San Policarpio, Eastern Samar sa pamamagitan ng SAAD Enhanced Vegetable Gardening Program. Ang detalye ng balitang ito mula kay Dayan Camplon. Inabot sa 44 ang mga parag-uma habong tuan San Policarpo ang nakabenepisyo gindumarang ang distribusyon hin mga agricultural materials sa Municipal Plaza han San Policarpo, Eastern Samar. Ini nga suporta ang mga parag-uma inahimugso ay larom hito na SAAD Enhanced Vegetable Gardening Program han Department of Agriculture. Din pinangunahan ang Office of the Agricultural Services or OPAS Morongan ang distribusyon hini. Ang kada benepisyaryo nakakarawat hin 20-liter capacity plastic drum, 20-liter capacity plastic jug, farm tools, sugadhan bolo, set-hen rake, plastic sprinkler, pick matok, plastic crate, lain hinin tag-usaliwat kabaghin mga fertilizers, sugadhan complete fertilizer, urea fertilizer, ngan organic fertilizer. Panuyo na sabi ng programa nga makabulig nga mga parag-uma nga magina self-sufficient agon magkamay-ara seguridad hiton pagkaon hatag sa tagsa nga komunidad. Ngan sugad man maaghatira hiton sustainable agriculture. Tikang Didi, Hasyudadhan Borongan, Dayan Camplon para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Dayan. Yan ang ulat mula Borongan. Dumako naman tayo sa Sogod. Mga barangay official sa bayan ng Tomas Opus, Southern Leyte, isinailalim sa orientasyon sa mga programa ang serbisyo ng Department of Labor and Employment. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ruel Bugnos. Ang lokal nga kagamanan sa Tomas Opus probinsya sa Southern Leyte nagpahigayon ng orientation and reorientation sa mga programang serbisyo sa Department of Labor and Employment Condole. Lakip na ang mga attached agencies niini kaniadtong Enero 18, 2024 sa DGM Covered Court. Kining aktibidad gigahin alang sa mga opisyalis sa barangay sama sa barangay kapitan, SK chairperson o mga barangay secretary sa 29 ka mga barangay sa lungsod. Tumong niini nga mapasabot sa mga opisyalis sa barangay ang nagkananayon nga mga programa o serbisyo sa mga buhatan o busadole aron nga makatabang sa mga nanginhanglan nini ilabi na sa mga komunidad. Nagsilbi nga mamumulong ang mga heads of offices o mga representante nini sama nila ni Norman Victor Ordiz sa Public Employment Services Office sa Southern Leyte, Eda Ligaya Goyong sa DOLE Southern Leyte Provincial Office, Zoren Digerio gikan sa Overseas Workers Welfare Administration og si Rolando Bade sa Technical Education and Skills Development Authority. Mula sa Radyo Pilipinas Sogod, ito si Ruel Bugnos para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ruel. Yan ang ulat mula Sogod at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Cagayan de Oro, Department of Labor and Employment Regional Office 10, Cagayan de Oro Field Office, nagsagawa ng tulong panghanap buhay sa mga disadvantaged workers tupad payout sa 1,700 at 10 benepisyaryo ng Del Monte Bugo Cannery. Ang detalye ng balitang ito mula kay Teza Aureliana. Ang Doletan Cagayan de Oro City Field Office ng gipanguluan ni Provincial Director Emmanuel G. Toledo mipahigayon sa usa ka tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers o tupad payout sa ugot nga koordinasyon sa Barangay Bugo isip co-partner sa 1,710 ka benepisyaryo sa Del Monte Bugo Cannery nga mokabat ngadto sa 6.9 million. Matag benepisyaryo nakadawat og 4,050 pesos alang sa ilang pulo ka adlaw nga trabaho ubos sa maong programa. Ang mga benepisyaryo mao ang apektado sa pagbag-o sa schedule sa trabaho sa Del Monte Bugo Cannery nga miresulta lamang sa 24 ka adlaw nga kita. Ang kalihukan nahitabo bag-uhay pa lamang diha sa Del Monte Philippines Incorporated Bugo ni ining syudad sa presensya usab sa Doletan CDOFO PD Emmanuel G. Toledo, lakip na usab si TC Jasmine Alerta, Del Monte Bugo Cannery
Primary Labor Union President nga mao si Roland L. Rocha ug uban usab sa iyang kawani. Ikan dinhi sa Cagayan de Oro City kini sa Tessa Aureliana para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Teza. Yan ang ulat mula Cagayan de Oro. Dumako naman tayo sa Zamboanga. Lokal na pamahalaan ng Zamboanga nakahanda na para sa magiging epekto ng El Nino sa sektor na agrikultura at pangisdaan sa naturang lungsod. Ang detalye ng balitang ito mula kay Justine Bulanon. Preparaw ya el gobierno local de Zamboanga para na epekto del dry spell na sektor de agricultura y pesquería por causa na El Niño ciudades de año. Asigun con Assistant City Agriculturist Arvin Magdugo, i-activa el City Agriculture's Office con el Task Force El Niño de Marzo año 2023. Al mention ng Task Force na kundi si Massive Information and Education Campaign acerca de epekto del El Niño na mga sembrador y pescador de ciudad. I-aloka también al gobierno local más de 4.5 million de peso fondo para usa compra pesticides y liquid fertilizer na drought resistant na mga sembra. Asigun na pag-asa at pa-experience sa El Niño SMS kaya ay tarda asa na mes de Pebrero este año. Desde la ciudad de Zamboanga, esa si Justin Bulanon para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Justine. Yan ang ulat mula Zamboanga at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito, kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala, antabayanan naman po ang ating mga segmentong business, sports at showbiz. Dumako na tayo sa ating segmento. Unahin natin ang ating balitang negosyo. Ihatid sa atin na ating kasama na si Stephanie Vicente. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito tayong muli para sa segmentong balitang negosyo at kalakalan. Mananatiling matatag ang ekonomiya ng Pilipinas sa taong 2024 sa kabila ng mga kinahaharap na lokal at pandaigdigang hamon gaya ng inflation at economic uncertainty. Ito ang lumabas sa pag-aaral ng Philippine Institute for Development Studies kung saan nakikita pa rin nila ang 5.5 hanggang 6% na paglago ng ekonomiya sa taong ito. Batay sa Macroeconomic Outlook 2023 to 2024, sinabi ni PIDS Research Fellow Margarita De Buque Gonzalez na kailangan pa rin ng matatag na mga polisiya at estratehikong pamumuhunan upang mapanatili ito. Kabilang sa mga pinakamalalaki ang naiaambag sa paglago ng ekonomiya para sa 2024, ang domestic consumption, matatag na remittance mula sa mga overseas Filipino worker o OFW at aumento sa sweldo ng mga manggagawa upang mapalakas ang purchasing power. Nakasaad din sa pag-aaral na susi rin sa paglago ng ekonomiya ang pagbaba ng presyo ng mga bilihin kumpara sa 6% inflation na naitala noong 2023, gayon din ang paglikha ng mga bagong polisiya hinggil sa pananalapi ng bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, handa ang Department of Agriculture o DA na magbigay ng tulong para mapalakas ang lokal na produksyon ng isdang pompano. Sinabi ni DA Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na sa pamagitan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR, isusulong nito ang pompano production bilang pagpapalawak ng mariculture parks at gawing makabago ang aquaculture industry. Kaya umano ang pagpaparami ng short fin varieties sa pamagitan ng pag-set up ng specialized facilities at equipment. Nauna nang binisita ng kalihim ang private fish farm sa Silagin Bay sa San Antonio, Zambales na nagpapalakas ng produksyon ng pompano.
Makikita sa fish farm ang 44 na floating cages nang bawat isa ay maaaring makapag-harvest ng 3 hanggang 4 na tonelada ng pompano. Kailangan lamang lang siyam na buwan upang magpalaki ng pompano na maaaring ibenta sa mga lokal na pamilihan at sa ibang bansa. Batay sa datos noong taong 2022, umabot lamang sa 457 metric tons ang local production ng pompano, mas mababa ng 3% ng kabuuang import na 16,004 tons sa parehong taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, kinumpirma ng Bureau of Animal Industry o BAI ang mga bagong kaso ng African Swine Fever o ASF sa 3 bayan ng Occidental Mindoro. Kaugnay nito, hinimok na ng local government units sa lalawigan na magpatupad ng kaukulang hakbang sa mga apektadong lugar. Na-detect din ng BAI ang pag-ulit ng positibong kaso sa nauhan sa Oriental Mindoro kaya't isinasailalim na ito sa mahigpit na monitoring. Noong Enero 12 nang kumpirmahin ng BAI ang kaso ng ASF sa Occidental Mindoro, ilang araw matapos ma-detect sa 2 barangay sa Santa Cruz at San Jose. Enero 17 naman nang madiskubre ang ASF sa bayan ng Rizal. Ayon kay DA spokesperson Arnel de Mesa, ang mga kaso ng ASF sa isla ay unang natukoy sa Oriental Mindoro noong nakaraang taon. Ang lalawigan ng Mindoro ang nagsusupply ng mga baboy sa Metro Manila at sa ilang bahagi ng Region 6. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na natatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa Radyo Pilipinas World Service. Ito si Steph Vicente. Muli, magandang araw. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Steph. Yan ang ating Balitang Negosyo. Samantala, para sa ating Balitang Pampalakasan, narito si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang sports balita. Umabot na sa 9 na sunod-sunod na panalo ang koponan ni Filipino import 3D Ravenna na Sun N Neo Phoenix pagkatapos dominahin ang Fighting Eagles Nagoya 90-62 sa pagpapatuloy ng Japan B-League na ginanap sa Toyohashi City Gymnasium. Ayon sa Neo Phoenix, ito na ang pinakamahabang winning streak sa kasaysayan ng koponan. Napaganda nila ang kanilang record sa 27-4 sa Division 1 para mapanatili ang kanilang pwesto sa top spot sa Central Conference. Nanguna para sa Sun N sina Cody Clark at David Dudzinski na gumawa ng 25 at 21 puntos ayon sa pagkakasunod, habang nakapag-ambag si Ravenna ng 6 na puntos, 4 na rebounds at 1 assist sa loob ng 21 minutong paglalaro. Nanalo din ang koponan ni Ray Parks Jr. na Nagoya Diamond Dolphins kung saan pinadapa nila ang Seahorses Mikawa 94-82 sa larong ginanap sa Okazaki Central Park General Gymnasium. Nakalikom ng 3 puntos, 3 assist at 1 steal si Parks habang nanguna si Robert Franks at Takuma Sato sa nagawa nilang 25 at 19 na puntos ayon sa pagkakasunod. Samantala, nakagawa ng 7 puntos, 3 rebounds at 3 tapal sa loob ng 11 minutong paglalaro si Kai Soto at ang Yokohama B Corsairs kung saan tinalo nila ang Osake Evesa 97-91 na ginanap sa Okini Arena, Maishima. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Nakapasok ng quarterfinals ang Meralco Bolts, TNT Triple Giga at MCFA Solver Tech Centrale sa PBA 3-on-3 Season 3 3rd Conference Leg 4 na ginanap sa Ayala Malls Circuit sa Makati. Pinataob ng Meralco sa Pool A ang Cavitex Braves 22-13 at Terra Firma Jeep 3-on-3 21-10. Pasok din ang Cavitex sa knockout phase ng quarters pagkatapos nilang talunin ang Jeep 20-19. Sa Pool B, tinalo din ng TNT ang lahat ng kanilang katunggali, ang Elasto Seal Katibays 15-14, Blackwater Smooth Razor 91-15 at ang Northport Batang Pier 21-15. Nakapasok din sa quarterfinals ang Blackwater kung saan tinalo nila ang Northport 22-14 at Pioneer 16-15. Samantala, ang MCFA Solver ay tinalo ang San Miguel Beermen 22-11 at ang Pure Foods TJ Giants 18-17. Subalit bigo ito sa Barangay Ginebra, San Miguel 21-18. Ang mananalo nitong leg ay iuwi ang 100,000 premyo habang ang second at third placers ay makakakuha ang 50,000 piso at 30,000 piso ayon sa pagkakasunod. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magkakaroon ng tryouts ang Capital One Solar Energy sa San Sebastian College Recoletos Gym. Ang Capital One Solar Energy ay ang panibagong team sa Premier Volleyball League o PVL. Ang Power Spikers ay mamanduhan ni head coach Roger Gorayev na kinuha ang kanyang serbisyo ng team owners na sina Milka at Mandy Romero. Halos 100 manlalaro mula sa iba't ibang clubs, colleges at universities ang nagpahiwatig na gusto nilang sumali sa tryouts. 12 koponan ang Capital One Solar Energy na pumalit sa umalis ng F2 Logistics Cargo Movers. Sisimula ng Power Spikers ang kanilang kampanya sa PVL All Filipino Conference 2024 na magsisimula sa Pebrero 20. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Leo. Yan ang ating balitang pampalakasan. Samantala, para sa mga nag-aabang na mga chismis mula sa mundo ng showbiz, para sa ating showbiz balita, narito si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Hello! Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng ating balitang artista. Nandito na si Mama JT para maghatid ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. O ito na ang ratsyada ng mga chika. Ito big issue ngayon sa mundo ng showbiz ang biruan ni na Vice Ganda at Ann Curtis sa isang segment ng It's Showtime noong January 20. And marami kasi ang bumatikos kay Vice Ganda sa ginawa niya pagdudog show o pang-ookray kay Ann sa segment na Especially For You segment ng kanilang noontime show. And sinimula ng phenomenal box office star ang pagjo-joke niya sa actress at TV host sa pamagitan ng isang dare. Quote and quote ang say ni Vice kay Ann, sabihin mo nga nice, ganda. And inulit naman ito ng actress at
huli na nang ma-realize niya ang mga katagang nice ganda. Ito kasi yung tagline na ini-endorse ni Vice na fried chicken para sa isang fast food chain. At kilala naman si Ann bilang celebrity endorser din ng fried chicken para sa kalaban ng mga local fast food brand na ini-endorso ni Vice ganda. At mabilis namang nagpaliwanag si Ann sa nasabing show, quote and quote, ay bad yun sa akin. And tinukso naman ito ni Vong nanukso si Vong kay Ann. Sabi niya, quote and quote, naisahan ka. At itinuro pa niya si Vice na natatawang sa ginawa ni Ann. Sabi niya, quote and quote, ang galing nito. And sabi pa ni Ann sa nasabing banter ng dalawang host, quote and quote, sorry po, pasensya na po kayo, hindi ko sinasadya yon. Bakit ka nag-sorry? Maganda lang naman yung wala ka namang sinabing masama. Yan yung hirit ni Vice kay Ann. At sagot ni Ann sa kanya, quote and quote, ikaw, pag nawalan ako ng kontrata, pasensya na po kayo, hindi ko po sinasadya. Lapse of judgment, sorry. And baling naman niya kay Vice, quote and quote, pag ako nawalan, bayaran mo yon. Na sinagot naman ni Vice ng imposible daw. And kasi pag siningil ako doon ng say uli ni Ann na alalang-alala nga sa posible maging epekto ng pagbanggit niya doon sa tagline ng kalabang fast food chain na kanyang ine-endorso. Say ni Vice naman doon sa tinutukoy niya doon sa kwento ng contestant sa kanilang programa, quote and quote, sitwasyon ang pinag-uusapan natin. Situational ito. At sabi pa, pag-aalalang sinabi naman ni Ann, quote and quote, sige. Tapos for sure trending ito. Kakalat na naman to. Baka makatanggap ako ng warning, girl. And true enough, agad na nag-viral nga. Talaga namang nag-viral itong biruan ng dalawang It's Showtime host na sa nasabing segment. Quote and quote, nakasama sa top trending ang trending topics sa X o dating Twitter ang Ann at Vice at ang fast food chain na kanilang ine-endorso. And ito nagsalita na ang aktres na si Sara Labati patungkol sa kasalukuyang relationship status nila ng mister na si Richard Gutierrez. And sa isang panayam sa isang magazine, sinabi ni Sara na okay lang silang dalawa ni Richard at siya raw ay happy at grateful. And sabi niya, quote and quote, we're okay. And say pa niya, I'm holding up pretty well. I'm happy again. I'm grateful. There's nothing more to say than I'm really feeling blessed. And it's a good time to just work on myself. And matagal-tagal na rin pinag-uusapan ang celebrity couple matapos lumabas ang balitang naghiwalay na sila. At matatandaan din ang ina ni Richard na si Annabel Rama ang unang nagbunyag na nakatira na sa kanya ang anak na si Richard at pinatamaan pa nga si Sara bilang magastos. At nagbigay ng pahayag naman si Sara kung saan iginiit niya na mas maganda magkaroon ng sariling pera ang mga kababaihan, lalo na ang may mga asawa. Sambit niya, quote and quote, I think when you work hard for your own money, you don't owe anyone any explanation. And patuloy niya, you work so hard to do what? To explain yourself? No. If you have a job and you work so hard, then you don't have to explain yourself to anyone. Dagdag pa niya, just do your thing, whatever it is that you want to do. And kung maalala natin nung Disyembre na nakaraang taon nang inamin ng ina ni Sara na co-parenting ngayon ang dalawa sa mga anak nila sina Zion at Kai. And recently lang naman nang mapabalitang nag-unfollow sa isa't isa sa Instagram sina Richard at si Sara. And kasunod niyan ay ibinandera ni Sara ang bagong bahay na kanyang titirhan. And kamakailan lang ay madalas na makita sa social media na nakakasama nila ang kanilang mga anak ng magkakahiwalay. At sa kabila ng hindi pagkumpirma ng kanilang separation, ang naging pahayag ni Sara ay isang patunay na maayos naman ang sitwasyon nila ni Richard sa ngayon. At sa panghuli nating chika for today, para kay Andy Eigenman, malaking bagay na makasama niya ang mga anak sa pagta-travel.
Naniniwala kasi si Andy na ang karanasan o experience ay isang best form of education. At nagpasalamat naman si Andy sa kanyang latest Instagram post dahil nagkakaroon siya ng tsansa na mabitbit ang kanyang anak sa kanyang mga pamamasyal. And sabi ni sa caption ni Andy sa nasabing Instagram post, quote unquote, being able to travel with my children is a privilege I am always grateful for. And paliwanag niya, quote unquote ulit, to be able to offer them a chance to see the world instead of just telling them about it and giving them the best form of education there is experiencing life through travel. And sabi pa niya, at alam kong sasang-ayon dito ang ating mga sasang-ayon tayo dito sa kanyang sinabi, quote and unquote, the memories we make is just a bonus. And OMG, wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika. For today, ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Mama JT. Yan ang ating showbiz balita. Bago tayo magpaalam sa ating programa ngayong araw na ito, muli nais namin kayong imbitahin na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Narinig po ninyo ang kabuuan na ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito. Sa ating technical side, kina Milo Jonella, Susan Naison at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating mga executive producer, kina Jerome Toledo at Stephanie Vicente. Maraming salamat sa mga nakasama natin sa ating mga segmento. Para sa ating balitang negosyo kay Stephanie Vicente, sa ating balitang pampalakasan kay Leo Magpayo, at sa ating mga kasama na nagulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ako pong muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon. Pamaman ako'y edukasyong Pilipino, tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino, diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o Kristiyano,
nasyong Pilipino. Matapat ng pamamaraan, maunlad na kinabukasan.